Hello mga boss, shout out po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong mga pananim dyan ng mga sili? Ngayon mga boss, ang gagawin namin ni Boss Mike, pataba na naman namin itong siling Taiwan namin. Ito na mga boss yung pangatlong pataba namin na gagamit kami ng molasses. So ito mga boss at magtitimpla muna si Boss Mike ng pataba. Ngayon mga boss, ang gagawin namin resyo ng pataba. Sali mo muna rin, saka masandukin. Ito yung calcium nitrate namin ito. Tropicot po ito. So ang gawin namin dito, kalahati lata ng sardinas, dito tropicot. Nilagay dito sa 60 liters sa tubig. Yan. At haluan ng binabad namin na complete triple 410. Yan yung binabad namin mga boss na complete triple 410. So yan yung tira namin noong pangalawang pataba namin. Yung 8 kilo. Binabad sa 16 liters sa tubig na complete triple 410. At haluan mo ng kalahati lata ng sardinas na molasses. So yan mga boss ang gawin namin timpla ha. Kalahating lata ng sardinas na tropicot, yung calcium nitrate. Isang lata ng sardinas na binabad na complete triple 410 at inaluan ng kalahating lata ng sardinas na molasses. So pinagsama at tinuraw dyan sa 60 liters sa tubig at yan ang idilig sa sili. Okay na pare, okay na yan. Itong lata na ito, halos kasi laki ito ng lata ng sardinas na malaki. So ito yung gagamit namin ngayon na pang dilig sa sili. Itong sili namin, ang edad dito ngayon, 47 days na ito. After transplanting. So, yan yung mga boss. Kung mapapansin nyo, 47 days na siya after transplanting pero hindi siya malago. Kasi nga nalagas yung dahon nung ulan ng ulan dito sa amin. Biro mo ba naman 22 days na pag-uulan. Kaya nagdilawan ang dahon. Ayan nga marami pang dahon na madilaw na hindi pa nalagas. Yung nakita yung mga dahon mga boss, mga bagong tubo na lang yan. Kaya hindi siya malago. Kasi nga yung paglaki na sa kanya nabala rin. At biro mo naman yung 22 days na kaulan, hindi naman mapatabaan. At akala ko nito noon magkamatay talaga lahat So ganun pa man din, mayroon din mga ilan puno na natuluyan na matay talaga. Tinamaan siya ng blight at hindi nga makapag-spray. Mabuti na nga lang at kaunti lang namatay. At ayun, mga 3 days nung paginto ng ulan, sumikat na araw dito sa amin, ayun tumubo yung dahon. Kaya ginawa namin noon ni Boss Mike, pinatabaan agad namin. Kaya ayun mabilis din yung tumubo mga dahon. Kaya lang hindi pa kasi malago. Ayan nakikita nyo naman dapat siya malago na yan Ang kinaganda naman ng variety na ito, kahit nung ulan siya ng ulan at nagdilaw yung ibang dahon, tuloy yung pambulaklak niya at saka hindi nalagas yung mga bulaklak. Kaya marami itong mga boss, mga bunga na maliliit. At marami na rin yung bulaklak na mga bagong bulaklak. Ito yata yung kaibahan ng variety na ito. Normal kasi sa kadalasan yung mga ibang variety ng sili pagka ulan ng ulan, lalo ganyan katagal 22 days. Yung mga sili ko dati pagka ganyan na ganun kahaba ang pag-uulan, wala siya nabubuhay na bulaklak at bunga, nalalagas talaga. Pero itong pinatubo F1, hindi nalagas yung bulaklak niya, nagtuloy, naging bunga. At hindi nalagas yung mga bulaklak na yon. Kaya marami na mga boss bunga yan, hindi na makita sa camera. Ang ibang bunga yan mga boss, may silaki na ng detress na pako yung taba ng ibang bunga Yung iba merong silaki ng didos na pako ang taba ng bunga. Marami na mga boss bunga yan at tuloy-tuloy yung pamulaklak niya hanggang sa paginto ng ulan. So ito yung karakteristik ng pinatubo F1 na wala yata sa ibang variety. Kasi ayon sa observation ko, sa pagtatanim ko sa iba't ibang
uri ng variety ng sili, halos lahat pagka ganyang katagal na nag-uulan, nahulog talaga yung bulaklak at walang bunga nagtutuloy. Pero ito siya, hindi nahulog yung bulaklak at naging bunga talaga, nabuo. So yan ang kagandahan ng Pinatubo Ipon pala. Kaya nga ito, nilakasan namin ngayon mga boss yung pataba. Siya pa rin yung takal doon sa binaba namin sa lata pa rin ng sardinas at saka yung molasses. Kaya nga lang, yung pandilig namin nagpalit ako. Sa halip na maliit na latang sardinas, yung normal na ginagamit natin, yung malaking lata ang ginamit namin, lata ng gatas. Ang laman yan mga boss ng lata na ginagamit namin, kasi laki yan ng lata ng sardinas na malaki. Kasi may mga sardinas na malaki talaga So yan yung katumbas niyan mga boss. Kung takalin natin sa maliit na lata ng sardinas, ang laman ng lata na yan, 2 lata ng sardinas na maliit ang laman ng lata na ginagamit namin ngayon. So dinoble namin yung dilig, kumbaga. Ibig sabihin, pinalakas namin yung pataba na kinarga. Para yung mga bunga niya at dahon hindi mabitin. Para tuloy-tuloy yung paglaki ng bunga. At yung mga bulaklak tuloy-tuloy lang. At syempre yung dahon, tuloy-tuloy din yung paglapad. Ay nung isang araw, inisprehan ko naman ito siya ng 0062, yung Qualic foliar fertilizer. Kaya nakarecover na rin mga boss lahat. Kaso ko lang hindi pa siya masyadong malago. At panibagong panibagong arangkada ulit. Ang kinagulatan ko lang dito talaga, yung bulaklak niya noon, sa halip na malagas, ay hindi nalagas, nagtuloy. Kaya matibay ito sa ulan pala yung Pinatubo. Ito yung karakteristik niya na wala sa ibang variety ng siling panigang man o siling Taiwan. Mahusay nga itong variety na ito. At malalaking ang bunga nito. Kung kumpara sa ibang variety na yung nakasanayan natin, malaki ang bunga nitong Pinatubo. Siguro ito mga boss, mga itong pataba namin ngayon pag tumalab ito, mga isang pataba pa siguro uli bago ito siya makabalik sa dating anyo ito. Kasi ayan manipis na manipis pa yung dahon At nalagas nga. Ay yung ibang dahon na dumidilaw mahuhulog pa yan, mga ilang araw pa, laglag na rin yan. So lalong mababawasan pa yung dahon. Bagaman tuloy-tuloy yung pagtubo ng mga bagong dahon niya. Ayan mga boss, dahil pang nagyayelong dahon mahuhulog pa yan Ayan Yung ibang puno naman medyo ang dahon niya marami-rami na. Pero asa nga niyan hindi siya ganun kalago pangat naatraso yung pagsa. Biro ba na 22 araw, hindi kami nakapag-abono. At sige nga ulan. Wala ring spray kaya tinamaan ito ng blight sa stem niya Kaya yan yung ibang namatay, yung iba naman hindi natuluyan kasi nga sa gitna na tinamaan. Ang ginawa ko lang, ginupit ko ng gunting kung saan banda yung may tama. Yung kahoy niya na naiwan sa lupa, yung pinakapuno, yun, nagsanga uli. Kaya kaunti lang din yung namatay. Kaya ito ngayon, inapura namin pag-alaga naman siya dahil dito sa amin na ngayon Bali 8 days na ngayon na hindi umulan. Naghinto ulan sa amin July 31 Noong July 31 hindi na umulan So kung medyo mahina-hina ang pag-aalaga at mahina ang loob baka hindi na ito tinuloy pag-alaga kasi noon talaga pag ito na ulan nakakadismaya tingnan mga busing. At akala mo lang yung mga kandila na nakatayo para matulos na lang at wala nang dahon. Pero kabilis na nakarecover kasi after 1 week lang marami na agad siyang dahon Siguro na pagkakarga namin ng abono rin na malakas yung karga ng urea kaya mabilis siya nakatubo yung dahon. Kaya ayun, marami na rin na naman dahon pero hindi pa yan kompleto mga boss kasi tuloy pa rin yung tubo ng mga dahon niya At ang mahalaga sa lahat nga dyan may mga bunga na siya kaya makakasabay rin ito sa karamihan na mga siling hindi tinamaan masyado yung mga nakaligtas sa ulan. So subaybayan nyo lang mga boss ang iba pang update nito at kung ano pa yung mga pwede namin gawin dito para makabalik siya sa dating anyo na lumago at maraming bunga. Tingnan natin uli. Hanggang dito muna ako mga boss. Babay muna. Abangan ang next video. Bye bye.